Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Just gonna take a little off the top. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang Hunting Season na ipinalabas noong taong 2025. Looking for a friend. I know she's here. I figure I could make a trade with this fella. We know everything. Nagsimula ang kwento sa isang malupit na leader ng drug cartel na nagngangalang Alejandro, na dumating sa isang bar, at hinahanap niya ang isang dealer na nagnakaw mula sa kanya. Ang problema ay ang tanging tao doon ay ang kasintahan ng dealer na si Lizzie. Nag-iwan sa kanya ng mensahe si Alejandro, at nilinaw na kailangan siyang makita ng kanyang kasintahan sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag ni Lizzie na ang dealer, na ang pangalan ay Jensen, ay hindi niya naman talaga kasintahan. Nagkaroon lang sila ng one-night stand at hindi na nag-usap simula noon. Gayunpaman, walang pakialam si Alejandro. Bumunot siya ng kutsilyo at nagbanta na papatayin si Lizzie at ang kanyang pamilya kung hindi niya siya tutulungan na mahanap si Jensen. Sa pag-alis ni Lizzie, ang isang security guard, na nasaksihan ang pagbabanta, ay namagitan at sinubukang pigilan si Alejandro. Sa kasamaang palad, wala siyang ideya kung sino ang binabangga niya. Sa ilang segundo, pinatay siya ni Alejandro nang walang pag-aalinlangan. Lumipat ang kwento sa isang tahimik at malayong lugar sa labas ng lungsod. Doon, ipinakilala sa atin si Baudry, isang retiradong secret agent na namumuhay ng mapayapang buhay kasama ang kanyang nag-iisang anak na babae na si Sophie. Naninirahan sila sa isang maliit na cabin sa gitna ng kakahuyan, malayo sa ingay at kaguluhan ng lungsod. Napakakalmado at napakasimple ng kanilang buhay. Hindi tulad ng karamihan sa mga teenager na babae, pinalaki si Sophie na may mahigpit na disiplina. Napaka-protective ng kanyang ama, at sa halip na balaan siya tungkol sa pagtambay o pagpunta sa mga bar, tinuturuan siya nito kung paano gumamit ng mga baril. Ang nakapagtataka, komportable si Sophie sa ganitong pamumuhay at nakikita ito bilang normal. Nang sumunod na umaga, sinimulan ni Baudry ang kanyang araw sa dasal, na nagpapakita ng kanyang matibay na pananampalataya at pasasalamat para sa kanyang pamilya. Dahil kaarawan ngayon ni Sophie, naghanda siya ng cake at isang espesyal na regalo para sa kanya. Habang natutulog pa ang anak, nagtungo si Baudry sa bayan upang bumili ng ilang mga gamit sa pangangaso. Pagdating sa isang pawn shop, nakakita siya ng isang gamit ng lawnmower. Maayos pa naman ito at madaling maayos, kaya binili niya ito sa murang halaga. I'll give you 20. This business is gonna kill me. Samantala sa cabin, nagising na si Sophie at binuksan ang kanyang regalo. Tuwang-tuwa siya nang matuklasan ang isang semi-automatic na baril, isang bagay na matagal na niyang ninanais. Matapos itong maitago, nagtungo siya sa ilog upang manghuli ng isda. Nang hindi inaasahan, narinig niya ang isang babae na humihingi ng tulong. Sa halip na sumugod, nagtiwala si Sophie sa kanyang survival instincts at bumalik sa bahay upang sabihin ito sa kanyang ama, nakakarating lang. Hindi nagtagal, magkasama silang naghanap sa lugar malapit sa ilog. Ilang sandali pa, natuklasan nila ang isang dalagang nagngangalang January, na naanod sa tubig at lubhang sugatan. Napansin ni Baudry ang isang tama ng baril sa kanyang tagiliran. Gusto niyang dalhin siya sa ospital, ngunit si January, na halos walang malay, ay nakiusap sa kanya na wag itong gawin. Gamit ang limitadong medical supply, ginawa ni Baudry ang lahat ng kanyang makakaya upang ihinto ang pagdurugo. Matapos gamutin ang kanyang mga sugat, naghanda si Sophie ng mainit na sabaw ng manok para matulungan si January na mabawi ang kanyang lakas. Pagsapit ng gabi, binalaan ni Baudry si Sophie na panatilihin ang kanyang distansya. Si January ay isang estranghero na may tama ng baril, at wala silang ideya kung sino talaga siya. Ginagawa niya ito dahil gusto niya lang na manatiling ligtas si Sophie at maunawaan ang sitwasyon. Kinaumagahan, nagising si January at na-realize na naka-handcuff ang kanyang kamay sa frame ng higaan. Bagamat nakakabagabag ito, totoo ang kanilang mga intensyon, at naintindihan ni January na sinusubukan lamang nilang protektahan ang lahat ng taong involved. Samantala, nagtungo si Baudry sa supermarket upang bumili ng gamot at malinis na damit para kay January. Habang nandoon, hindi inaasahang nakatagpo niya ang isang dating kaibigan, isang local sheriff na nagngangalang Break. Ipinakilala rin siya sa bagong partner ni Break na si Davenport, na kamakailan lang inilipat. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, pumunta na sila sa kani-kanilang landas at nagpatuloy na sa kanilang araw. Kalaunan ng gabing yun,
habang natutulog si Sophie, lumapit si January sa gising pang si Baudry. Sa huli, ibinahagi niya ang totoong nangyari. Ipinaliwanag ni January na pagka-uwi niya mula sa trabaho, nakita niya ang kanyang roommate na si Lizzie na pinahihirapan ng dalawang lalaking nakamaskara. Kahit na wala siyang kinalaman dito, nasaktan din siya sa panahon ng pag-atake. Pagkatapos ay kinaladkad ng dalawang lalaki ang dalawang babae sa ilog. Binaril nila ang isang lalaking konektado kay Lizzie, at itinapon ang katawan nito sa tubig. Nagawang makatakas ni January, ngunit binaril siya sa tiyan bago pa siya makabangon. Sa paniniwalang patay na siya at natangay na ng agos, iniwan na siya ng mga attacker. Sa madaling araw, naghanap si Baudry sa tabi ng ilog upang kumpirmahin ang kwento ni January. Natagpuan niya doon ang katawan ni Lizzie, na nasa pagitan ng mga sanga malapit sa gilid ng tubig. Nang ma-realize na malalaman ng mga killer na nakaligtas si January kapag natagpuan nila ang bangkay, gumawa siya ng isang mahirap na choice na ibalik ito sa ilog. Kalaunan, sinabi ni Baudry kay Sophie ang lahat ng natuklasan niya. Nahihirapan siya sa desisyon kung itatago pa ba niya si January o ibibigay siya sa mga awtoridad. Gayunpaman, iginiit ni Sophie na tulungan nila siyang makabangon at pumayag si Baudry na ipagpaliban ang anumang desisyon. Pagkalipas ng ilang araw, pagsapit ng gabi, sa wakas ay lumabas na muli si January pagkatapos magkaroon ng kaunting lakas. Nadatnan niya si Baudry na tahimik na nakaupo, at lubos na nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang buhay. Kung wala ang kanilang tulong, alam niyang mas malala pa ang sasapitin niya. Nang makitang nakaka-recover na si January, nag-aatubiling sinabi sa kanya ni Baudry na ililipat siya sa isang klinik na pag-aari ng isang dating kaibigan simula sa susunod na araw. Tiniyak din sa kanya ni Baudry na sasagutin niya ang lahat ng gastos. Nang maunawaan ang sitwasyon, tinanggap na ni January ang kanyang desisyon. Nang gabi ding yun, nagawang mahuli ni Alejandro si Jensen at walang awa siyang pinahirapan. Lumalabas na si Jensen ay isang tiwaling pulis, na lihim na nagtatrabaho para kay Alejandro upang mapanatiling maayos ang kanyang operasyon. Sa kanilang huling deal, pinagtaksilan siya ni Jensen sa pamamagitan ng pagnakaw ng mga kalakal at bigla na lang nawala. Nang tumanggi si Jensen na magsalita, pinatay siya ni Alejandro sa isang malupit at walang awang paraan. Sa sumunod na araw, tulad ng nasa plano, si January ay dapat nadalhin sa isang klinik para sa karagdagang pagpapagaling. Gayunpaman, habang papunta doon, biglang pinahinto ang kanilang sasakyan dahil sa isang insidente noong nakaraang gabi. Dahil ang opisyal na naghahandle sa eksena ay si Sheriff Brake, hindi masyadong nabahala si Baudry noong una. Ipinaliwanag ni Sheriff Brake na kaninang umaga, sa kanyang pagpapatrolya, natuklasan niya ang bangkay ng kanyang nasasakupan, si Jensen, na inanod sa tabing ilog. Ang kaso ay nasa ilalim pa rin ng investigasyon, ngunit nakatanggap din ng pulisya ng isa pang report tungkol sa pangalawang bangkay na natagpuan sa ibaba ng ilog. Ang isang ito ay kinilala bilang si Lizzie. Ang ikinabahala ni Baudry ay natunton na ng mga pulis ang background ni Lizzie, at nadiskubring nakatira ito sa parehong apartment ng kanyang malapit na kaibigan. Ayon sa mga kapitbahay, sabay na nawala ang dalawang babae. Tungkol naman sa kaibigan niyang si January, inaalam pa ng pulisya kung nasaan siya. Idinagdag din ni Davenport na nakakita rin ang mga investigador ng mga footprint, hindi kalayuan sa katawan ni Lizzie. Naghihinala siya na maaaring buhay pa si January at posibleng may nag-aalaga sa kanya. Sa sandaling yun, saglit siyang napatigil nang may mapansin siyang babae sa sasakyan ni Baudry. Gayunpaman, mabilis na sinabi ni Baudry na siya ang kanyang pamangkin na nagmula sa labas ng bayan upang ipagdiwang ang kaarawan ni Sophie. Dahil hindi naligtas na opsyon ang klinik, ibinalik ni Baudry si January sa cabin para sa proteksyon. Kasabay nito, sa wakas ay ibinunyag na din ni January ang buong katotohanan. Noong gabi ng pag-atake, tinanggal ng isa sa mga lalaki ang kanyang takip at nagbanta na papatayin siya at si Lizzie, bago siya nakatakas at tinangay ng ilog. Ngayong alam nilang buhay pa si January at isa siyang importanteng witness, na-realize ni Baudry na hindi titigil ang mga taong responsable para lang mahanap siya. Kinagabihan, dalawang kahina-hinalang lalaki ang dumating sa cabin. Dito nabunyag na sila ay mga tauhan ni Alejandro. Walang nakakaalam kung paano nila nahanap ang lugar, ngunit mariing iginiit ni Baudry na wala siyang nakitang hindi pamilyar na babae sa malapit, at kalaunan ay kinumbinsi sila na umalis na. Gayunpaman, hindi talaga sila umalis. Ang isa sa mga lalaki ay palihim na pumasok sa cabin upang patayin si January, habang ang isa naman ay naghintay sa sasakyan.
Ang pagkakamaling yun ay naging katumbas ng kanyang buhay nang mahuli siya ni Baudry. Nang magpaputok si Sophie ng warning shot, mabilis na tinapos ni Baudry ang banta. Upang mabura ang anumang bakas ng nangyari, napilitan si Baudry na sunugin ang mga katawan at itapon ang sasakyan sa isang abandonadong minahan. Pagbalik nila sa cabin, nakonsensya si January at humingi ng paumanhin. Alam na ang kanyang presensya ay humila kina Baudry at Sophie sa isang mapanganib na bagay. Pagkatapos nito, nakipagkita si Baudry kay Sheriff Brake ng pribado. Inamin niya na buhay pa ang nawawalang babae, at kasalukuyan siyang nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Dahil alam niyang magpapadala si Alejandro ng mas maraming tauhan, hiniling niya sa sheriff na ilihim ito at tulungan siyang ilipat si January palabas ng bayan. Bago maghiwalay, binigyan ni Baudry si January ng isang bundle ng pera para tulungan siyang makapagsimula ng bagong buhay. Habang dinadala siya palayo ni Sheriff Brake, nanood si Sophie ng may luha sa kanyang mga mata. Alam na nawalan siya ng kaibigan na para ng pamilya, at ang masakit na paalam na ito ang tanging paraan para mapanatili siyang ligtas. Kinaumagahan, sa kanilang paggising, nagsimulang mag-alala si Sophie tungkol sa kalagayan ni January. Nakaramdam si Baudry ng parehong pag-aalala at sinubukan niyang tawagan si Sheriff Brake, ngunit hindi na aktibo ang numero. Nang wala ng ibang choice, nagpasya silang pumunta sa istasyon ng pulisya upang hanapin siya. Habang naghihintay si Sophie sa sasakyan, sinalubong si Baudry ni Davenport na katatapos lang ng morning assembly. Sa halip na ipaliwanag kung nasaan si Sheriff Brake, inilipat ni Davenport ang pag-uusap sa iba't ibang direksyon. Iminungkahi pa niya na si Sheriff Brake ay maaaring nakikipagtulungan kay Jensen. Ngunit mula sa pagkakakilala ni Baudry, si Sheriff Brake ay isang tapat na tao na hindi tatanggap ng maruming pera. Nang gabing yun, habang natutulog sina Baudry at Sophie, isang kahina-hinalang sasakyan ang tahimik na pumarada malapit sa kanilang cabin. Lumabas ang driver, at lumalabas na ito ay si Davenport. Walang nakakaalam kung ano ang tunay niyang intensyon, ngunit palihim siyang pumasok habang may dalang baril. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis siyang tinambangan ni Baudry. Hindi nagtagal, makikita si Davenport na nakatali sa isang upuan, na may nakasabit na lawnmower sa harap mismo ng kanyang mukha. Nang tanungin, sa wakas ay inamin na niya ang totoo. Patay na si Sheriff Brake, at ipinasa kay Alejandro si January pagkatapos ng huling pagkikita nila ni Baudry. Nang marinig na wala na ang kanyang pinakamalapit na kaibigan at nahuli si January, inutos ni Baudry na malaman kung saan nagtatago si Alejandro. Nang tumanggi si Davenport at hinamon pa siya, walang choice si Baudry kundi pilitin ang katotohanan sa kanya. Nang sa wakas ay isiniwalat na ni Davenport ang lokasyon ni Alejandro, naglaan ng ilang sandali si Baudry upang magsulat ng liham para kay Sophie. Sa loob nito, humingi siya ng paumanhin nang mabigo siyang protektahan siya sa paraang dapat niyang ginawa. Sinabi niya rin sa anak na kung hindi siya makabalik ng umaga, dapat siyang pumunta sa bahay ng kanyang lola sa Mexico. Pagkatapos ay nagtungo na si Baudry sa abandonadong pabrika, dala-dala ang sugatang si Davenport bilang alas. Doon, sinalubong siya ni Alejandro, na bumati sa kanya ng may kumpiyansa at pananakot, handang dispatsahin pareho si Baudry at ang kanyang bihag. Nang hindi nakikita, lihim na sinundan ni Sophie ang kanyang ama, at nagkaroon ng marahas na barilan. Habang papalayo si Alejandro sa gusali, nabaril si Baudry sa dibdib at bumagsak. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na tapusin siya. Ngunit mabilis na nag-react si Sophie at binaril ang attacker mula sa malayo, na nagligtas sa buhay ng kanyang ama. Ang kanyang matapang na pagkilos ay naglantad sa kanyang posisyon, at ang isa pang kalaban ay nagsimulang lumapit sa kanya. Gamit ang mabilis na pag-iisip, tinalo siya ni Sophie sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanyang rifle bilang decoy. Samantala, pumasok si Baudry sa loob ng pabrika at nakitang buhay si January. Kasabay nito, natuklasan din niya na buhay pa ang asawa at anak ni Jensen. Habang hinahanap ang mga susi para makalaya sila, bigla siyang sinaksak ni Alejandro mula sa likuran. Sa kritikal na sandali, lumitaw si Sophie at binaril si Alejandro, na tumapos sa kanya ng tuluyan. Gaya ng dati, dumating si Sophie sa tamang oras. Sa pagkamatay ni Alejandro, sa wakas ay natapos na ang bangungot na ito. Dahil sa nangyari, sina Baudry at January ay nangailangan ng mahabang panahon para makarecover. Makalipas ang ilang buwan,
Winelcome ni na Baudry at Sophie si January upang manirahan sa kanila, tiniyak na magiging ligtas at protektado siya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.